Hoy, anong latest po mga kababayan? Eto, mainit-init pa po mga kababayan. Okay, no? Ito kasi mga kababayan di ba? Itong sinasabi ni Raul Manuel mga kababayan, bumuelta kasi siya ni Senator Bato de la Rosa mga kababayan, di ba? Yung engineer ni Senator Bato na nag-viral mga kababayan at napag-alaman na AI pala yun kabayan. At agad namang bumuelta itong kabataang party list na si Raul Manuel mga kababayan. Di ba mga kababayan? At agad naman itong sinagot, Siyempre, walang iba kung di si Senator Bato de la Rosa mga kababayan. Binigyan niya ito mga kababayan. Anya sa kanyang post sa kanyang Facebook page na ngayon lang nga mga kababayan. Anya, may congressman na bisibisihan sa pakikialam sa shared post ko. Sa FB yan mga kababayan. Pero tila walang pakialam sa isang miyembro ng kabataan na humingi ng hustisya kasi naku mga kababayan, ni-rape ng kasamahan nila po. Naku po. Nakakaawa naman talaga mga kababayan. Walang imik yung kabataang party list mga kababayan. Anya, dagdag pa ni Bato mga kababayan, misplaced priorities. Kaya, kung kayong mga kabataan, huwag kayong magpapaloko. Kawawa lang kayo. Yun po mga kababayan ang buwelta ni Senator Bato de la Rosa mga kababayan sa kanyang post. Naku po mga kababayan, ano po ang masasabi nyo dito sa post na ginawa ni Senator Bato de la Rosa? Tama lang ho ba ito mga kababayan? Magkomento lang kayo sa baba at pag-usapan natin yan kabayan. At samantala naman po mga kababayan, pakinggan natin itong banat ni Bus Banat Bay. Okay, eto. Sagad sa kabayaran eh. Kanina may napakinggan pa ako. Kasi ano ginagawa yan, ko boss? mga kababayan, hindi ako nagre-rely sa balita. Hinahanap ko talaga yung mismong main interview. Nakita ko yung main interview ng press ko ni VP Sara Duterte. Pinanood ko po muna lahat yun buo. Bago ko pinanood yung report ng isang baklang media. Hindi ko na lang sasabihin kung sino man yung hindot na media na yon ha. Sinabi ba naman niya, idinikit niya yung sagot ni VP Sara Duterte doon sa pag-share ng AI ni Bato. Di ba? May sinabi si Bato, may ano na siya, meron siyang shinare na AI. Tapos sinagot ni Bato, sinasabi niyang ito ang importante naman dito ay yung sinabi nung AI, Tama hindi dyan, yung boss. AI mismo. Yun. So, ganun din daw si VP Sara Duterte na yung AI ay wala namang problema as long as hindi pinagkakitaan. Sabay Tama. idinikit yung bilyonaryo report about do sa AI. Magkaibang AI yun eh. Doon sa bilyonaryo report, papakita ko sa inyo mamaya. Ibang AI ang ginamit doon. Ano ibig sabihin? Yung doon sa shiner ni Bato, AI generated video. Doon sa shiner nung yung ginagawa nung bilyonaryo report na anak ng isang bilyonaryo na merong PR firm na anti-Duterte ay AI generated comments. Okay? Magkaiba po 'yun. As a matter of fact, pareho namang legit ho yung sinasabi. Ibig sabihin, anong ko sinasabi kong legit? Ibig sabihin, may punto 'yon, kaya lang dito, ang pinagkaiba, ito, pinagkakakitaan para siraan ng mga Duterte. Ibig Yun. sabihin, merong nagbabayad. Dito kay Bato, wala naman nung nagbayad Tama. kay Bato. O Bato, i-share mo yan, babayaran kita. Walang ganun. Pero ang parang pinapalabas nung baklang media na yon, kung sino man yung animal na yan, hindi ko na lang papangalanan. Pag nakikita at naririnig ko yung boses niyan, gusto kong basagin yung sa telebisyon ko eh. Naku po. At saka yung computer ko eh. Sabi ba naman niya, Relax parang lang ang yan, dating, boss. pinapaboran niya yung AI ni Bato, pero hindi niya pinapaboran yung AI nitong anak ng bilyonaryo, which is different fruit, ika nga. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay, yung mangga na yan, matamis yan. Ha?
Oh, pero itong pineapple na ito maasim. Naturalmente, talaga naman magkaiba po yun, di ba? Hindi mo pwedeng, talaga naman maasim eh. Kaya nga pineapple. Oh. Hindi mo pwedeng sabihin na ano yan. Magkaiba po yun. Although it looks similar, kasi pareho silang prutas, parehong AI, magkaibang application. Kaya sinasabi ni VP Sara Duterte na okay yung AI kay Bato kasi hindi naman binabayaran si Bato o hindi naman binabayaran yun. Ito kasi, binabayaran to destroy a person. Tama. Yun ang sinasabi. Tama, mga Siyempre, kababayan. yung media na yun, galit sa mga Duterte yun, kahit taga sa kanila yun eh. Hindi ko na lang papangalanan yung hindot na yun ha. At yun na nga po mga kababayan, di ba? Oh, na-connect pa nila mga kababayan, no? Yung isinyer ni Senator Bato de la Rosa, mga kababayan. Ay, di ba, na-connect pa kay BP Sara, mga kababayan, na ano raw, tila bias pa raw si BP Inday, mga kababayan. Naku po, mga kababayan, no? Samantalang yung sa kanila, mga kababayan, ay sinasadya talaga yung paggawa sa kanilang AI, mga kababayan, na siraan si BP Inday Sara. Oh, tapos yung kasi kay Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, talagang lehitimo naman yun ang reaksyon ng mga nakararami talaga, mga kababayan. Pero dun lang sa AI. Oh, sa AI lang ginawa, mga kababayan. Pero yung sinasabi, mga kababayan, 'di ba? Bata yun, mga kababayan, kita nyo naman yun. Yun talaga panigurado, mga kababayan, ang intindi ng nakararaming mga kabataan natin ngayon. Lalong-lalo na dyan sa Davao. 'Di ba po, mga kababayan? Talagang na-connect nila, mga kababayan, at 'di ba si Raul Manuela kanina, mga kababayan, ay 'di ba? Nagkomento, di ba? Binueltahan si Senator Bato de la Rosa, mga kababayan. Di ba po, grabe. Tapos may iba pa dyan, mga kababayan. Di ba na si Senator Bato de la Rosa raw ay tagapagpakalat ng mga kababayan, fake news. Naloko na, mga kababayan, di ba? Oh, ganyan sila, mga kababayan. Di ba? At saka may post pa yun si Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, na ano raw, mga kababayan, na yung Pinklawan raw ang may karapatang magsabi ng may Holy Spirit, mga kababayan. Basta yun, mga kababayan, di ba? Sila lang daw yung may karapatan. Naku po. Naloka na, mga kababayan. At eto pa, mga kababayan, ikahihiya umano ng ilang dating senador ang ginawa ng kasalukuyang Senado ngayon, mga kababayan. Ayon yan kay House Prosecution Spokesperson Antonio Bukoy, mga kababayan. Partikular na ang pagbalik ng articles of impeachment sa Kamara. Naku po, mga kababayan, bagong takapagsalita to, mga kababayan, Ito, pakinggan natin yung ulat ng News 5, mga kababayan. Ikahihiya raw ng ilang dating senador ang ginagawa ngayon ng Senado ayon sa tagapagsalita ng House Prosecution Panel. Partikular dyan ang pagbalik ng articles of impeachment sa Kamara. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. May tagapagsalita na ang House Prosecution Panel laban sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Bago ito, mga kababayan, bagong kay BP Inday, mga kababayan. Siya, si Attorney Antonio Bukoy. Ayon kay Bukoy, maghahain sila sa mga susunod na araw ng pleading o formal na statement sa Senado na tumatayong impeachment court para klaruhin ang utos nilang ibalik sa Kamara ang articles of impeachment. Sang-ayon si Bukoy sa pahayag ni Philippine Constitution Association Chairman at dating Chief Justice Renato Puno na may pang-aabuso ng kapangyarihan. Naniniwala ba kayo dyan, mga kababayan, na may pang-aabusong ginawa itong Senado ngayon, mga kababayan? Lalong-lalo na itong si Senator Cheese. Diba? Mukhang mga kababayan, pag pumabor kay BP Sara, abuso na yan, mga kababayan. Naku po, tumahol lang nga yung aso, mga kababayan. Si Senate President Cheese Escudero nang magdesisyong gawin ito. Wala ho sa saligang batas yan. Kagaya po ng pag-remand.
Yung remand ay para sa ordinaryong kaso. Sa ordinaryong hukuman, but never sa impeachment court. Unang nagkasundo ang Kamara na huwag munang tanggapin ang articles of impeachment. Inaprubahan din ng Kamara ang resolusyon na nagpapatunay na hindi lumabag sa saligang batas at 1-year ban ang impeachment complaint. Ayon kay dating Chief Justice Puno, hindi impeachment court ang dapat nagdidikta kaugnay ng 1-year ban sa impeachment. Ano Hindi po, sir? dapat ang nagre-raise yan ay yung members ng impeachment court. Kung hindi, ay mapapaghinalaan sila na sila ay may kinikiligan. Tingin ni Atty. Bukoy, mahihiya ang mga dating senador sa ginagawa ng Senado ngayon. Mahihiya raw po mga kababayan. Naku po. Mahihiya sila. Ikahihiya nila itong ginagawa ng kasalukuyang Senado. Iba yung komposisyon nun eh. Iba. Diba? Umaani ng respeto. Yun, respeto. Walang Respeto raw mga patutsada. kabayan. Ngayon ho, dahil sa actuation nila, maraming patutsada. Wow, ang galing ni attorney mga kababayan, ha? Naku po, mala anti-clear din mga kababayan. Di ba? Naku. Ngayon, 16 ang mag-aabogado sa paglilitis ng bise. Mula sila sa Fortun Narvasa and Salazar Law Firm na pangungunahan ni law firm founding partner Attorney Philip Siegfried Fortun. Si Fortun ay isa sa mga naging defense lawyers ni dating Pangulong Erap Estrada sa impeachment trial noong 2001. I think the Vice President is in good hands. Si Senator Coco Buti Pimentel naman, naman, buti na naman, isa sa kabayan. mga tumutol na ibalik sa Kamara ang articles of impeachment, nag-abiso sa mga kritiko na wag na itong questionin sa Korte Suprema. Naku po. Ako mismo, I will advise not to go to the Supreme Court. Possible delay. Tsaka, ano ma-achieve nun? Ano lang, baka bumalik pa sa step 1. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. At samantala po mga kababayan, ito yung mainit mga kababayan. O, Boss Dada TV, hindi na pilang mag-react mga kababayan sa ginagawang podcast ng ating mahal na Pangulo mga kababayan. Di ba? O, chill na chill yung ating mahal na Pangulo mga kababayan. O. Eto, pakinggan natin. Si Busdada TV mga kababayan ng Banateros. Panigurado, may matutunan tayo dito at maaaliw mga kababayan syempre. At huwag kalimutan din mga kababayan mag-subscribe tayo kay Busdada TV mga kababayan at huwag natin kalimutang suportahan ang mga Banateros Brothers po mga kababayan. Eto, Busda! Pasok! O pakinggan natin itong kasinungalingang kabalbalan ng panibagong love team ng taon, si Cheryl Cosim at saka itong si siguro umayaw na siguro si Katunying kasi pagkatapos yata nung interview niya kay Bongbong Marcos, puta parang 1 linggo walang bumili ng tinapay doon sa kanyang bakery. Naku po mga kababayan, no? Matapos nga yung kanilang interview na yan, hindi ba? Inalok sa kanya yung PCO. Walang niya, tinanggihan daw ni Katunying. Ba't kaya tinanggihan ni Katunying? Alam din ni Katunying, si Katunying kasi relihiyoso yun eh. Alam din ni Katunying na yung amo niya, demonyo eh. O sige. Pakinggan natin itong panayam nila. Tapos reaksyonan natin. Puntahan ko po yung Okay, ito na po umikot kayo mga ng kababayan. Sikihor, sumakay kayo ng MRT. Sumakay ng MRT, kabayan. Alam nyo, punta pa kayo ng palengke. Wow. Tangina, no? Kadiri ka, Cheryl Cosim. Tangina na atim mo yan. Sa tinagal-tagal mo, hindi mo kailangan mo pa talaga ng perang ganyan? Huwag sabi wala kang bayad dyan. Puta, sinayang mo yung oras mo. Tapos, kumbaga parang dinilaan mo yung sugat niya. So, umikot sa Sikihor, sumakay kayo ng MRT, pumunta pa kayo sa palengke, o ano naman? Anong nagawa niya? Ano naman ang natapos niya? Nung sumakay siya sa MRT, anong na-realize niya? Yun. Na-realize niya na kailangan
pag bumili ka ng isang ticket, kasama mo yung 3 mong pamilya, ay yung 3 mong anak. O 3 kapamilya. So parang 4 kayo. Isang ticket, 4 na tao na yung makakagamit. Ikaw at saka yung kapamilya mo. So kung mag-isa ka lang, hindi pwede yun. So kung halimbawa, meron kang trabaho ng linggo, gagamit ka ng MRT, utangin na papasok ikaw at saka kasama mo yung 3 kasambahay mo. Para lang ma-avail nyo itong putangin ng katarantaduang proyekto ni Bongbong na yan. Anong ha? Oo nga. Totoo nga yun. Loko-loko. Anong ha? Totoo yun. O siya talaga yung may gusto nun. So imaginein mo, lalabas ka pa ng bahay. Gagastos ka pa, magbabayad ka ng pamasahe sa jeep, tricycle, bus. Nang 4 kayo para lang ma-avail ninyo yung kabubuhang proyekto niya. Na feeling naman ito ni Cheryl Cosim, ang ganda-ganda ng nagawa sa lipunang Pilipinas. Walang hiya. So umikot daw siya sa Siquijor. Anong ginawa niya ron? Nung umikot siya sa Siquijor, putang ina, anong nangyari sa Siquijor? Naging tiles na ba yung mga kalsada sa Siquijor? Matapos umikot dyan yung Tokmol na yan. Nung namalengke siya, putang ina yan, naging hypermarket ba yung palengke na yan nung dinaanan niya? Nagmura ba yung mga bilihin dyan sa palengke na yan? Nung nagpunta siya, putang ina yan. Alam mo, naglalakad nga yung pamilya na yan kahit saan, kaway ng kaway, may mga kulani na, hindi pa rin pinapansin ng mga tao eh. Bakit? Putang ina yan. Anong style yan? So ito naman si Cheryl Cosim, talagang ang galing-galing mo. Pumunta ka na Siquijor, umikot ka, lumabas ka ng bahay, umano ka, pumunta ka sa palengke, sumakay ka ng MRT. Cheryl Cosim, baka nakakalimutan mo, 3 taon na presidente yan. Tangin na 3 taon ng presidente yan, ngayon lang umikot sa Siquijor, ngayon lang lumabas ng bahay, ngayon lang sumakay ng MRT, ngayon lang nagpunta na palengke. Tangin na tapos galing ka na. Iba talaga nagagawa ng pera. O sige, diretso. Tama.